Sa bansang ito ay may time limit at renewable ang kasal. Ito ay tinatawag na nikah muta o mas kilala bilang sihe. Sa ganitong uri ng kasal sa Shia Islam, malinaw na pinagkakasunduan ng lalaki at babae ang dalawang bagay. Ang una, ang tagal ng pagsasama. Pangalawa, ang mar o dowry na ibibigay sa babae. Ang tagal ay maaaring tumagal ng oras, araw, buwan o kahit taon. Depende sa kasunduan. Kapag natapos ang napag-usapang panahon, otomatikong natatapos din ang kasal na hindi na kailangan ng formal divorce process. Kapag natapos na ang napagkasundo ang oras at tapos na ang kasal, kung gusto pa nilang magpatuloy, kailangan nilang gumawa ulit ng panibagong muta contract na may bagong tagal at bagong kasunduan sa dowry. Pwede rin nilang piliing magpakasal sa regular na Islamic marriage na tinatawag na nikah. Ang nikah ang permanenteng kasal at ito ay walang time limit. At pagkatapos ng kontrata, may tinatawag na waiting period o ida ang mga babae bago sila muling magpakasal. Historically, ang konseptong ito ay may pinagmulan pa noong unang panahon ng Islam. Ngunit kalaunan, hindi ito tinanggap ng karamihan sa Sunni Muslims. Hanggang ngayon, ito ay kinikilalang legal sa bansa tulad ng Iran kung saan bahagi ito ng kanilang Shia legal system. Sa ibang Muslim countries, hindi ito kinikilala o tinuturing na valid. Dahil dito, naging controversial ang sihe. May mga nagsasabing ito ay legal na paraan upang maiwasan ang immoral relationships. May iba naman na tumututol at nagsasabing maaari itong maabuso kung hindi maayos ang implementasyon. Ikaw ka-watchers, ano ang opinion mo tungkol sa bagay na ito?